Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ito na guys! Ito na yung sinasabi ko sa inyo eh. Kaya hindi nagiging matagumpay ang mga didilis kasi nga sa mga personal na interest sila nakabase. So ngayon nga po guys, alam nyo kung ano yung nangyayari sa circle ng mga didilis? Nagkakagulo. O binanatan po guys ni Baste Duterte itong si Bongo. Tinawag niya pong duwag. Konti na nga lang kayong mga yawa kayo, nag-aaway-away pa kayo. Diba? Konti na nga lang kayo pa yung nagtitirahan. Diba? Kaya ngayon mo sabihin, Ari, okay, ngayon ka bumoses, okay ta. Na yung sinasabi mo na sumira ng unity team ay si Marcos at hindi yung mga Duterte. O tingnan mo guys, tingnan nyo to. Tingnan nyo tong video na ipapakita ko sa inyo. Panoodin ninyo. Ikaw, Bongo. Kumpare ta ka. Pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, yung mga tao, yung nagboto kami, mga Dabawinyo, nagboto kami sa Imuhabong. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Ako guys, tatanungin nyo ako, siguro may lamats na talaga tong dalawang to kasi pwede naman nilang pag-usapan yan privately. Pero ang nangyari, sinapubliko pa nila. Pero at the end of the day, sino yung matatamaan dito? Sila. Although kahit matamaan dito si Bongo, pero ang literal na mababagsakan nito, sila. Sila yung buong mga didilis. Kasi guys, mantakin nyo, wala silang pagkakaisa. Na mismong supporters nila, matagal nang nandyan sa kanila, tinitira nila. Eto nga si Bongo, inis na inis nga ako dyan pag nagsasalita yan sa Senate hearing eh. Diba, walang ibang buong bibig kundi si Duterte. Si Duterte ang nagwala ng droga, si Duterte ang nagpababa ng crime rate. Kahit nga ako, inis na inis ako dyan eh. Kasi ang gustong mangyari ni Baste Duterte, gayahin niya si Rizal Ontiveros na consistent sa pagiging matapang. Kasi if you will remember guys, diba, nung panahon ni Duterte, si Rizal Ontiveros ay yung isa sa may pinakamatindi na grabe bumanat kay Duterte. So ngayon nga po guys, kung i-compare nyo naman yung opposition na si Rizal Ontiveros at kung magiging opposition man, actually opposition na sila eh, sila Baste. Ngayon, ang gusto niyang gawin, gayahin ni Bongo itong si Ontiveros. Yung pagiging opposition ni Senator Rizal Ontiveros with rights, nasa tama. Umupos kasi may mali. Hindi katulad sa gustong gawin ni Baste Duterte na umupos itong si Bongo, tirahin, durugin si PBBM, kahit wala namang katira-tira. Kasi gusto niya gumaya si Bongo sa mga pag-uugali nilang basura. Naku Bongo, mag-isip ka na. Habang maaga pa, umalis ka na sa circle mong puro toxic. Umalis ka na dyan. Toxic yun eh. Sa totoo lang. Ako, yung iniidolo ko talagang senador, si Miriam, Defensor Santiago, the late Miriam. Purya hisgot lang kasi wala na yung tao. Pero iniidolo ko talaga. Yun talaga yung hero ko. Pero unfortunately for us, mas napabilib pa ako nitong si Risa Ontiveros kaysa ni Bong. See? Ginamit niya na si Rizal Ontiveros to compare dito kay Bongo. O, yan na. Yan na. Alam ko guys, may plano din yun yung mga yung mga didilis na yan na makikianib sila sa mga kakampings. Or I don't know lang kasi pwedeng drama to, pwedeng hindi. Pero sa akin, kung drama to, it could affect the senatorial candidate of Senator Bongo. Kasi guys, mantakin nyo
senator, re-electionist, itong si Bongo. So, dahil sinabi niya na, duwag ka, mamaya maririnig nyo, duwag ka, ganyan-ganyan. Madami mga dilis, ang mga ang magre-react, wag natin iboto si Bongo kasi sabi ni Basti, duwag yan, no? Ganyan yung mangyayari eh. Diba? Anyway. Kasi ever since talaga, nasa previous administration, yung previous administration, kalaban yan hanggang ngayon consistent yan at di talaga natatakot yan. Rinig ninyo, itong si Risa Ontiveros mas napabilib daw siya dahil mula noon sa previous administration hanggang ngayon consistent na kumakalaban sa kanila. So meaning, gustong gawin ni Basti Duterte na si Bongo sana ganun din. Kasi guys, ang nangyayari ngayon, yung nagiging attack dog nila si Padilla. Si Padilla lang yung nagiging attack dog nila, yung kahit nagmumukha na ng tanga eh. Basta makabanat lang, di ba? May pamukha lang sa mga Duterte na talagang diehard siya, talagang yun yung gustong-gusto nila. Ito si Padilla, hindi naman to re-electionist eh. Diba, kung si Bongo ay magsasalita, isipin nyo kung si Bongo magsasalita, kakalaban sa West Philippine Sea, sasalungat sa AJK, at the end of the day, si Bongo matatalo. Yun, kaya nga play safe itong si Bongo. Hindi nyo naiintindihan kasi mga bugo kayo, bobo kayo. Diba, wala kayo sa katayuan ni Bongo. Alam nga, napipil ko si Bongo. Alam kong DDS yan, pero kailangan niyang manahimik muna sa mga bawat issue. Kasi guys, kapag sumali siya dito sa mga dilis na to, ang mangyayari, maapektuhan ng kanyang pangalan. Alam niyo kung anong ginagawa ni Bongo, namimigay ngayon ng mga relief goods. Yun yung ginagawa niya. Nagpapacover up sa mga dugyot na vlogger. Diba na, namigay siya dito sa lugar na to, namigay siya sa lugar na to, kinover up ni ganito, ganyan. Yan po si Bongo. Diba? Nagpapabango ng pangalan. Nagpapagawa ng mga tarpaulin. Para maalala ang kanyang pangalan. Ay, alam niyo, pangalan may sapak talaga kayo. Hindi ko alam kung ano yung pinakamalalim na pinag-awayan nila. Parang feeling ko talaga mas malalim pa to eh. Mas malalim pa to and we will know soon kung ano yung trahedya nila. Anyway. Pero, you know, maglalagay tayo ng mga... You have time, pare, Bong, na kahit you have time to redeem yourselves. Ihatag ni, pakita sa mua that you will stand by the Filipino people. Show your love, yung pagmamahal mo sa bansa, na mas umaapaw pa kaysa sa pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi hirap na yung mga tao ngayon. Ang hirap na hirap. Hindi ko talaga mag-gets kung saan naghihirap yung mga tao. Naghihirap yung tao dahil sa inyo. Diba? Dahil yung pera ng taong bayan, di umano, kinamkam nyo. Doon naghirap yung taong bayan. Sinagasaan nyo to on petition, yung mga magsasaka. You know what guys? Masyado talaga nilang binibilog. Kinukondisyon nila yung utak ng mamamayang Pilipino na, ganito, si Bongbong Marcos, yung nagpahirap sa mamamayang Pilipino, ganyan-ganyan, bla bla bla. Gusto nilang isisi yung mga kapalpakan nila kay PBBM. Di dapat sana, nung presidente pa yung tatay mo, dapat sana mayaman na sana ang Pilipinas. Kaso ang nangyari, wala eh. Diba si PBBM ang umaakay sa atin pataas. Kaso ang ginagawa ninyo, sinisiraan niya. By the way, iba na yung topic na yan. Pero yung punto lang natin dito guys, konti na nga lang kayo, nag-aaway-away pa kayo. Nagigets niyo yung punto ko, konti na nga lang kayo, hindi pa kayo nag-iisip. Diba? Pag tinira nyo si Bongo, madaming aakay dyan. Sabihin na lang natin yung mga loyalists, oy Bongo, sinisiraan ka nila. Kung gusto mong tumahimik yung buhay mo, huwag ka na sumama sa mga ganyan. Pwedeng ganun eh, pwede din yung mga kakamping. O Bongo, mag-splook up ka na. Mag-splook ka na, magsalita ka na, iwanan mo na yan si ganyan-ganyan. Pwedeng ganun eh. O at the end of the day, sino yung nasira? Kayo kasi si Bongo may alam sa mga ginagawa ninyo. Yun. Pero alam ko hindi naman yung kayang gawin ni Bongo. Kasi nga, under nyo siya. Pero yung punto dito, yung titirahin mo on public, isa pong
Malaking kahiyan yun. Hindi lang sa inyo, kundi sa kanya din. Damay lahat ng mga dilis dito kasi at the end of the day, ang nangyayari, wala kayong pagkakaisa. So doon talaga nasira ang unit team dahil sa inyo. Kasi mga hangul kayo. Yun. Diba? Nanggigigil ako, kakabalik pa lang ng boses ko, tas sumasama na naman yung atake ko dito. Anyway, yun guys, see? Di ba mga tarantado nga eh, hindi nag-iisip ng tama. Minsan na nga lang kayo mag-isip, yung hindi pa pinag-iisipan, nag-iisip ba kayo? Actually, naniniwala ko guys na makaka-apekto to sa kandidatuhan ni Senator Bongo. Mantakin nyo, madaming mga dilis ngayon na ayaw nila kay Bongo, nagpo-post na si Bongo Duwag, trending sa Twitter, Bongo Duwag, mga ganyan-ganyan. Mga gago no? Kung nag-iisip sana kayo na pwede nyo namang isettle on private, bakit nyo pa isinapubliko? Ano yung ibig sabihin yan? Diyan pa nga lang sa grounds ninyo, wala nang pagkakaisa. How much more pa kaya pag sa pinakamataas na? Diba? Nagigets nyo naman ata yung punto ko. Anyway, yun lamang po guys. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.